Bago po natin simulan, maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa aking channel. At subscribers at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, pakiclick na lang po ang subscribe button and like at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, ay idinala tayo sa Human World Frontlines, Empire's Barracks. Isang lalaki ang nagsabing Zero Core Commander ba ang iyong sinabi pagtatanong ng lalaki. At tumugon naman ang isang lalaki na may pagsang-ayon. Banggit pa neto. Sinabi ng kanilang mga scout at salamat sa mga balita, na nalaman nila na ang Zero Core Commander ay sasama na sa pakikipaglaban. Ang mga kasundaluhan ng Demon King ay tumataas ang mga kumpiyansa sa nakaraan. Sa kabilang banda ang mga kasundaluhan naman ng Empire ay, at di na pinapos ang kanyang sasabihin. Napasabi na lang ang lalaki sa kanyang isip na ano na naman sakit sa ulo neto. Bakit ang napakakilalang bastardo na yon ay naririto? At pinapakita ang Demon King ang Zero Core Commander na nasa likuran neto. Ang Zero Core Commander ay ang Joker ng Demon King. At ang kanyang presensya ay nilaalam at mas nangingibabaw pa ito sa First Core Commander. Nakatunayan na siya ang pinakamalakas sa lahat ng mga commander. Nagwika ang lalaking nakatayo kung ano na ang kanilang gagawin ngayon. At kung ito ay totoo, wala nang garantisado ang kanilang pagkapanalo. Napahawak na lang ang lalaki sa kanyang ulo habang nag-iisip, at nagsabing magpapadala sila ng isang assassin. Assassin para sa Core Commander, wika naman ng isa na may bigete. Kung ang Zero Core Commander ay totoo nag-e-exists, ito ay wika ng lalaki baang nakatingin sa mapa. Alam ko at nababalitaan ko kamangha-mangha siya, ngunit wala pang nakakapagpatunay ng mga haka-haka na ito. O hindi kaya ang Zero Core Commander ay nag-exist lang bilang ilusyon na gawa ng Demon King upang tumaas ang kanilang kumpiyansa. At pinakilala ang lalaki na bilang isang hero na si Cruel. At kung lumabas ang totoo mula sa assassin, isa itong napakalaking tagumpay. Ang prioridad ay ang makakuha ng impormasyon mula sa Zero Core Commander. At makikita na may nagbabalot ng benda. Ito pala ay si Ed. Ibinabalot niya ng benda ang kamay ni Aret at si Aret naman ay mukhang nanginginig. Totoo ba na kailangan ko sumama sa laban? Pagtatanong ni Aret sa sarili. Bagaman nag-alala siya sa pwedeng maidulot netong pressure sa kanya, kailanman hindi niya nirepresenta ang posisyon MG-Zero Core Commander. Ngunit ngayon ay totoong kasama na siya dahil sa hawak niyang posisyon. Tinanong siya ni Ed kung masama ba ang kanyang pakiramdam. Nahihirapan magbenda si Ed sapagkat ang katawan ni Aret ay nanginginig na sa takot. At tumugon naman si Aret na okay lang siya. At sinabi naman ni Ed na kung gayon ay itutuloy na niya ang pagbenda. Sinabi naman ni Aret kay Ed na hindi naman na niya kailangan gawin yon ng napakahusay. Sa isip ni Aret pupunta siya doon upang makita ang muka ng bagong hero at saka na siya tatakas. Pasensya na, wika ni Ed. Ano ang ganyan na mukha? Tinitignan niya ako na para bang isa akong kituwatawa. Ano ang sinasabi mo, wika ni Ed? Dagdag pa niya na hindi niya alam kung kailan magsisula ang umpisa ng labanan. Ang mundo ng mga tao ay nasa kanilang harapan at ang araw ay napakataas. Kaya kailangan niyang i-bandage ng mabuti si Aret, nang may ingat kumpara sa iba. At sumang-ayon na lang si Aret na parang may pagka-awkward sa kanila. Totoong hindi mo tinitignan pagkatapos ang iyong sarili. Wika ni Ed. Nag-iisip naman si Aret na napakabuti ni Ed sa kanya sa pag-aalaga at pag-aalala sa kanya. Ngunit nagtataka siya kung bakit sa pagsunod sa kanya ni Ed hindi man siya nakakarinig ng pagrereklamo o kahit pangangatwiran man lang. At iniisip ni Ed kung gaano ka-charming sa kanya si Ed. Lagi sumusuka ng dugo si Ed. At madaling mapagod. At ang kanyang balat ay madaling masunog kung na-e-expose sa init ng araw. Ngunit wala pa din siya may isip kung bakit ganong ang tiring ni Ed sa kanya na walang reklamo. Sa bagay, kahit saan tignan isa akong walang pakinabang at isang mahinang tao. Bakit si Ed ay nananatili na sa akin na isang Vice Commander? Si Ed ay hindi isang demon kundi isang anghel. Wika ni Aret habang ini-imagine si Ed. Ngunit biglang sinabi ni Ed na sa pamamagitan neto ay magagawa ng ma-wipe out ang mga tao ng walang pag-aalala. Siyempre hindi biglang wika ni Aret sa kanyang isip. Ang damit nato ay espesyal na ginawa ng Demon King. Gamit ang magic kaya makakalaban ka ng anuman sa kagustuhan ng iyong puso. Dinideflect neto ang araw at pinanatili nito ang iyong temperatura. Basta ito,
ay hindi na punit ito ay ibabalik din ito sa sarili. Wika ni Ed. Narinig ko nilagyan niya pa ito ng spell para transparency ang paligid ng mata, ilong at bibig ko. Naisip naman ni Aret na ang Demon King ay masyado nagmamayabang. Kung huhusgahan mo kung papaano siya gumamit ng magic na walang limitasyon. Ang kamahalan ay masyado kang pinahahalagan, wika naman ni Ed. At dahil ang Demon King ay umaapaw ang kanyang magic, kaya ginagamit niya ito kahit saan. Ang magic ay isang bagay na nilalabag ang regulasyon ng mundo. Ang magic ng mga demon ay limitado lamang. At ang demonic energy sa magic ay hindi makaka-recover. Saka sabi nila na mas maraming demonic energy ang ginagamit, mas mabilis ang bagong hero. Gumamit siya ng napakaraming magic, kaya ibig sabihin kumpiyansa siya na kaya niyang talunin ang bagong hero. At natapos na ang pagbebenda. Nagpasalamat naman si Aret kay Ed. Hindi makapaniwala si Aret na napakakomportable niya. Sinabi naman ni Ed na sa pakikipaglaban na ito. At ngayon meron na silang Zero Core at si Aret. Sa palagay ni Ed ay hindi na niya kailangan pang mag-alala. Dahil pumasok ang fragment sa training ground. Lahat ng miyembro ay nagsanay na parang baliw. O ako ay walang sinuman na pinagkakatiwalaan, kaya pakiusap, ikaw na bahala sa akin, wika ni Aret sa isip at sinabi niya kay Ed. Nazca. Pupuntahan niya ang 9th Corps Commander upang tignan at magtitingin-tingin sa mga tent. Sinabi naman ni Ed kay Aret na mas makakabuti sa kanya kung ay reserba niya ang kanyang lakas hanggang sa dumating na ang labanan. Ngunit sinabi naman ni Aret na may pagmamayabang na masyado na siyang malakas, na siya naman ikinatuwa ni Ed. At iniisip na ang kanyang commander ay napakamasigasig. Ngunit sa isip naman ni Aret ito ay isa lamang na excuse. At aalis siya upang makapaghanap ng kanyang matataguan. Borbolan ka, Aret, dinaig mo si Master Pogi at si King sa One Punch Man. Ngunit sa paglabas niya ay nakita niya na maraming demon sa labas na ikinadismaya niya. Nagwika ang isang babae na demon na extra sa kwento. Nagtanong siya na totoo ba yan ay ang Zero Core Commander. At tumugon naman ang isa pang extra habang umiiyak sa tuwa. Tayo ay nagmasyadong naghihirap, ngunit sa ngayon hindi na tayo kailangan pang mangamba. Wika niya. Siya ay walang pagtanggi, sigurado mananalo na tayo niyan, wika ng isa pang extra, at nagsabi din ang isa. Na inaabangan na niya ang susunod na pakikipaglaban. Inaasahan ko na ito na ang desisyon ng Demon King ay tama. Kahit na kanya lang na presensya ay nakakapagpataas na ng kanilang mga kumpiyansa sa isip ng 1st Corps Commander habang nakatingin kay Aret. Pakiusap, huwag niyo ako bigyan ng maraming atensyon, wika naman ni Aret sa kanyang isipan, at mapapansin na may isang nagmamatsyag sa itaas ng isang puno. Iniisip ng tao na nasa taas ng puno. Na yan pala ang Zero Core Commander na balitang balita. Totoo siyang nag-e-exist. Siya ay nagulat, dahil maliit lang si Aret at mukhang mahina. Ngunit iba ang kanyang pag-uugali. At ang kanyang ibinibigay na matinding pressure kahit ba nakasuot siya ng balabal. Hindi ito kasinungalingan. Kahit na maaaring siya ay malakas. Sigurado siya na alam ng mundo ang pagmamalabis. At dahil alam na ng tao na umiiral talaga ang Zero Core Commander, ay nagbalak na siyang umalis upang mag-report. Ngunit gusto niyang subukan ang kakayahan ng Zero Core Commander. Naghanda siya na ay hagis ang tila isa karayom patungo sa Zero Core Commander. Isang lethal poison dart. At makikita matataan na si Aret ng poison dart, ngunit naisip ni Aret na bumalik na sa tent. Habang malapit na sa kanya ang dart sa di inaasahan ay naiwasan niya ito. At nagtaka ang assassin kung paano niya ito naiwasan. At napatingin si Aret na may ilaw sa mga mata. Takot naman ang assassin na baka nakita na siya. At baka bigla siyang sundan. Kaya umalis na siya at lumipat ng pwesto habang si Aret ay nakaluhod pera ng isang tuhod. Napamura si Aret na muntikan na siyang bumagsak dahil lang sa isang bato na nakaharang, at sinabing ang mga bastardo na yon ay hindi nilinis ang mga daanan. Hayop ka, Aret, pati ako na nagre-recap ay napaniwala mo may mala sa pusa ka yata talaga. Anyway, balik sa kwento. Ay may nagsalita Sir Aret, wika ng isang demon na extra. May problema po ba, wika ng extra na demon? At upang hindi mapahiya, nagdahilan na lang ang ating magaling na bida na nag-eye stretching lang siya. Teka, magaling ka ba talaga, Aret, o swerte ka lang? Sumang-ayon naman ang babae at sinabing nakapag-warm up na si Sir Aret at naging panatag. Lol, wika naman ni Aret. At iniisip na,
dahil hindi ito mukhang may anumang magandang pagtatago spot hinahayaan hindi magtaka sa paligid at mahulog. At magstay na lang siya sa tent. At muli nagmamatsyag na naman pala ang tao na assassin. Ano yun wika ng assassin ngayon pumunta na siya sa loob ibig sabihin ay safety na ang sarili niya. At inisip na ayaw lang ipaalam ng Zero Core Commander sa kanyang mga subordinate ang nakakahinalang isang nanghimiso. Pumunta siya para ipaalam sa kanyang pinagkakatiwalaan na tagasunod. Para trabahuhin ako ng palihim. Naku assassin si Aret si Slow ikaw naman advice buwiset kayo. Anyway balik sa kwento, iniisip ng assassin kung aalis na ba siya o susubukan pa niya mag-attempt ng isa pang pag-atake sa Zero Core. Ngunit hindi niya makumpirma ang skill level ng Zero Core sa isa lang na pag-attempt. At iniisip niya, na kung malalaman talaga niya ang tunay na level ng skill ni Aret ay malaking tulong ito sa Empire. Kaya nagdesisayon ng assassin na ang kanyang isa pang pag-attempt ay siya ng huli. Sir Aret wika ni Ed habang may hawak na isang bote ng MP lights. Nakabalik ka na kaagad dagdag pa niya. Sumagot naman si Aret ng oo. Alam mo ba ang lahat tungkol dito? Na ang bagong hero ay kasama ng mga taong kawal. Tanong ni Aret kay Ed. Sinabi naman ni Ed kay Aret na narinig niya na ang Second Corps Commander ay nag-imbestiga dito. Na nagsuot siya ng helmet kaya ang kanyang muka ay hindi nila nakilala. At yun lang ang alam niya at ang paghawak ng bagong hero sa espada ay angat sa lahat. Habang nakikinig ang assassin sa itaas, humingi naman ng tawad si Ed dahil yun lang ang alam niya. At tumugon naman si Aret na okay lang yon. Nagtataka naman ang assassin kung siya ang pinag-uusapan nila. At iniisip niya na bakit nila pinag-uusapan ng hero na si Cruel hanggang ngayon. At iniisip na niya na nalaman na ba nila Aret na si Cruel ang nagpadala sa kanya sa lugar na yon. Naku napaka-advance mo talaga mag-isip. Balik kay Aret ano ito pakunwari pa na tanong ni Aret habang nakatingin sa bote ng MP lights halata naman na tumador siya. Isa ba itong alak wika ni Aret? At bigla nag-apoy sa galit si Aret. Wow hindi niya ako hinayaan na uminom. Pero umiinom siya ng mag-isa wika ni Aret na galit sa isip. Naku Aret mag-ambag ka kasi ng pulutan. Ha. At nagulat naman si Ed sa reaksyon ni Aret. Sinabi ni Ed na mali ang kanyang iniisip. Itinabi niya daw ito para kay Aret. WHED nga. At bigla, ang blankong mata ni Aret ay muling nabuhayan. At sinabing pwede ko inumin ito wika ni Aret kay Ed. Sumagot naman si Ed ng oo dahil isa itong battlefield. Okay lang itong inumin upang mawala ang kanilang nerbiyos. At sinalinan na ni Ed si Aret sa baso at iniisip ni Ed na akala niya ay malapit na siyang mamatay. At sumang-ayon naman si Aret kay Ed, sa palagay ni Ed ay okay lang kay Aret. At habang tinitignan ni ang baso at napasabi na lang si Aret sa sarili na wow, score, at bigla may nag-flick kay Aret. At sinabi ni Aret sa palagay niya ay meron siyang narinig na kakaiba. Meron bang nangyari banda dun wika ni Ed habang nakatingin sila sa may labas? At sinabi ni Aret na wala pala. Ngunit ang assassin ay nasa itaas at tila nasa tapat ng inumin ni Aret. Iniisip ng assassin na isang tanga si Aret dahil na-distract siya sa isang bato na inihagis niya sa labas. At nagpapasalamat siya dahil hindi nalaman ni Aret ang poison na nailagay na pala sa inumin ni Aret. Ang pinaka-nakamamatay na laso na papatay sa'yo. Nang agaran sa isang sip-sip lang wika ng assassin sa kanyaning isipan. At iniisip ni Aret kung meron ba siyang natinig na mali. Habang iinumin na niya ang alak na may lason. At natutuwa na ang assassin na mukhang demonyo pa sa mga demon na sa wakas ay mamamatay na ang Zero Core Commander. Mamatay ka wika pa niya. Na nasa sabik na. At nang iinumin na ni Aret ang alak bigla nagsalita si Ed. Tinanong niya si Aret kung may problema ba. At bigla inihagis ni Aret ang baso ng alak na may deadly poison. At laking gulat ng assassin at pagtataka na may pagkatakot. Parang may peste tayong kasama rito wika ni Aret na mukhang bad trip na. Ano kaya talagang nalaman na ba ni Aret o muli sinwerte na naman siya dahil sa kanyang sinumpang prutas na swerte no mi? Abangan ang Chapter 9.